Okay, so manalangin po tayo at hingin natin ang pagpapala ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Let's pray. Panginoon, salamat po muli at sa mga biyaya, sa mga pagpapala, sa kaputihan, katapatan po ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po at after na 1 week po kami hindi nagkita-kita, nandito naman po kami, Panginoon, sa Zoom. At ginagamit niyo po itong tool na to para po kami patuloy na makapag-fellowship through this Bible study. Panginoon, ang inyong salita ay talagang napaka-importante po sa aming buhay. Ito po ang aming spiritual food at nawa ay patuloy po namin itong gagamitin at pag-aaralan. Hindi lang po para kami magkaroon ng biyaya, kundi para po lumago kami sa aming relationship sa Panginoong Kristo at maging katulad po na kami po ay maging katulad po niya sa aming karakter, sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa aming pag-iisip, O Lord. Salamat po muli, Panginoon, at sa mga makikinig din po sa amin sa recording po na ito later on sa YouTube. I pray that you will bless them also, Lord, at tulungan niyo po sila, Panginoon, na magkaroon ng ah, matinding pag-unawa sa inyong salita at pagmamahal po sa inyo at sa aming mga kapwa-tao. Salamat po muli, Panginoon, at sa pagtatapos po namin itong aklat po ni Philemon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maibahagi po sa bawat isa at maging encouragement po kami sa bawat isa tungkol sa mga natutuhan po namin sa aklat na ito. Ito po ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tuloy po natin to. Ito na po tayo yung last part ng Philemon, yung verses 21 to 25. At sa mga nakaraang Sabado po dito sa amin at sa Sunday po dyan sa Pilipinas, pinag-aralan po natin itong aklat na ito at sinabi ko nga po sa mga nakaraang pagtitipon natin, ito po yung pinakamaliit, pinakamaikli na letter or epistle ni Apostle Paul. At ito tungkol po sa kay Onesimus at sa kay Philemon. Si Philemon po yung kanyang master, si Onesimus yung slave po. At dito po sa katapusan po, ito yung parang conclusion nung kasulatan po ni Apostle Pablo kay Philemon. Makita po natin dito yung tunay na Christian love po. Okay? Katulad po na nandito sa slideshow, ang tunay na Christian love po, it produces obedience, partnership, saka po yung hope-filled restoration. At ultimately, yung po mga bagay na yon, yung love po, yung obedience, partnership, saka yung hope or pag-asa ng pagbabalik ng mga relationships po, yun po ay galing po sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, pinag-aaralan po natin itong aklat na ito. Ginagamit po natin itong SOAP Bible Study. Yung SOAP po, yung kung natatandaan po nyo, S is Scripture, O Observation, A application, and then yung P yung prayer. So ganyan pong gagawin nating method sa pag-aaral po nitong katapusan ng aklat ni Philemon. Okay? Babasahin ko po to sa English po muna and then sa Tagalog din po. Okay? So dito po sabi sa verse 21, having confidence in thy obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say. But withal prepare me also a lodging, for I trust that through your prayers I shall be given unto you. There salute thee Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Okay? So, basahin ko po to sa Tagalog, verse 21. Sabi po ni Pablo kay Philemon, sinulatan kita na may pagtitiwala sa iyong pagsunod. Yamang nalalaman ko na gagawin mo ang higit pa kaysa aking sinasabi. 22. Isa pa, ipaganda mo na rin ako ng matutuluyan, sapagkat umaasa ako na sa pamamagitan ng inyong mga panalangin ay maibabalik ako sa inyo. Okay? Then verse 23 po, binabati ka ni Epaphras na aking kasamang bilanggo kay Kristo Jesus. Gayon din ni na Marcos, Aristarco, Demas at ni Lucas na aking mga kamanggagawa.
Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo ay sumainyo nawang Espiritu. Okay? So kita po natin po na bago tayo pumunta sa observation or what does the passage say. So nakita po natin sa verse 21, important po dito na keyword sa verse 21 ay yung confidence. Okay? May confidence po si Apostle Pablo na si Philemon po ay magkakaroon po siya ng ah, restoration or reconciliation dito po sa kanyang slave na si Onesimus. Okay? So sabi po dito sa Tagalog, sinulatan kita na may pagtitiwala sa iyong pagsunod. So napaka-importante po yung pagtitiwala sa mga kapwa Kristiyano. Siyempre po sa mga ligaw ang landas, sa mga hindi po mananampalataya, mahirap po talaga magtiwala dahil una-una, iba po ang kanilang pangunawa, iba po ang kanilang kaisipan kumpara po sa atin. So, sa napaka-importante po bilang mga Kristiyano, nandun po yung pagtitiwala natin sa bawat isa sa atin. Of course, hindi po talaga completely magta-trust dahil alam po natin may mga kapwa tayo Kristiyano na minsan mahirap talaga pagkatiwalaan, especially kung hindi po sila lumalakad ng maayos kasama po ni Kristo. Okay? So napaka-importante. Pero yung confidence po, yung trust sa bawat isa ay napaka-importante. Then sa verse 22, makita po natin dito, humihingi na po ng matutuluyan si Apostol Pablo. So makita po natin dito na umaasa siya sa pamamagitan ng pananalangin ng mga kapwa Kristiyano na siya ay mapapalaya na sa bilangguan. Okay? So tandaan po natin, itong Philemon, sinulat po niya ito habang siya po ay nakabilanggo sa isang Roman jail. Okay? Then, katulad po ng mga katapusan ng mga epistle o kasulatan po ni Pablo all throughout the New Testament, nando po sa mga last few verses, katulad dito po sa 23 and 24, yung pagpapasalamat po niya, yung greeting po para po sa mga tao na tumutulong po sa kanya. Una po dito si Epaphras, at sabi po niya, ito po si Epaphras ay kasama po niya na bilanggo. So most likely ito si Epaphras ay nasa bilangguan din po dahil po sa Panginoong Hesukristo. Okay? Dahil sa kapaglagana po ng gospel o ng ebanghelyo. So nandun po yung pagtuturo po ni Pablo na tayo rin po ay mag-greet or magpapasalamat sa ating mga kapwa Kristiyano. Okay? So binanggit din po niya si Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas. Okay? Sabi po niya mga fellow laborers. Okay? So tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po ay especially kung tayo nagsusuporta sa mga misyonero abroad, no, sa mga iba't ibang lugar, nagiging fellow labor din po tayo. Okay? So ganun po. So tayo mga Kristiyano, tayo po ay fellow laborers. Okay? Kung kayo nagsusuporta sa ibang mga pastor o ibang mga tao na gumagawa ng ministry sa ibang lugar, sa iba-ibang mga lugar, kayo po ay fellow labor. So tayo po lahat ay kamanggagawa, sabi nga po. And then, katulad po ng katapusan po lagi ng pagsusulat po ni Apostol Pablo, nandiyon po yung kanyang tinatawag na benediction. Okay? Sinasabi po niya, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. And then, amen. So, ganyan po ang katapusan. So, makita po natin dito sa conclusion po nito, kung paano po pinapakita ni Apostol Pablo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa Kristiyano, especially kay Philemon sa kay Onesimus. So makita po natin itong sulat po na ito ay personal. Okay? Ito po ay relational. He's always talking about yung relationship po niya kay Onesimus, kay Philemon at sa mga kapwa po niya kamanggagawa sa ministry. So, hindi po to list of commands, no? Na minsan po yung mga sulat na natatanggap natin, especially kung galing sa ibang tao, puro mga orders, instructions. Ito meron pong instruction pero mostly this more a personal and relational letter. Okay? So dadako na po tayo sa observation po ng passage na ito. Okay? So una-una makita natin sa verse 21 yung confidence po ni Pablo na si Philemon po ay susunod sa kanyang hinihinging pabor. Okay? At tandaan po natin, yung mga pinag-aralan po natin sa mga nakaraang mga linggo na si Pablo po ay humihingi ng pabor kay
Filemon na tanggapin niya uli si Onesimus, hindi na bilang slave or servant, kundi bilang kapwa Kristiyano. Dahil si Onesimus po ay na-convert po to Christianity dahil po sa ministry po ni Apostol Pablo. At hindi lang po yung ganong pagsunod, kundi ini-expect din po niya na si Philemon na mag-exceed pa po siya sa expectation, na gagawa pa siya ng mas maganda po sa kanyang hinihiling. So parang tayo po mga Kristiyano, no, pag meron pong inaas sa atin na pabor, we do our best. Hindi lang po kung ano yung hinihiling sa atin na pabor, kundi sumosobra pa doon, overflowing pa sa expectation sa atin. Dahil alam po natin, ang ating pinagsisilbihan po ay hindi po tao, hindi po ang ating iglesia, hindi na rin po ang ating mga pastor o mga leader sa church, kundi ang Panginoong Hesukristo. Okay? So sa verse 22, sinabi po niya dito, yung hope and faith po niya sa answered prayer. Okay? So, napaka-importante po sa verse 22, sabi niya, sa pamamagitan ng inyong panalangin ay maibabalik ako sa inyo. So, napaka-importante po talaga ng panalangin sa buhay po natin bilang Kristiyano. Ang prayer po, hindi lang po isang activity, hindi lang po to isang gawain, kundi ang prayer po ay supposed to be lifestyle po natin. It's a pattern ng ating buhay. At alam po natin ang ating Panginoong Kristo ay punong-puno po ng panalangin. Okay? Bago po siya magsimula ng ministry sa isang araw, siya po ay nananalangin sa Panginoon. At isang beses nga po, bago niya piliin ang kanyang 12 tagasunod, yung kanyang 12 disciples, overnight po siya nagpray from nighttime hanggang early morning. So, most likely, hindi po siya natulog. So, kung ating Panginoong Hesus ay nananalangin po ng ganon katagal at ganon katindi, lalong-lalo na po tayo. Dahil alam po natin, hindi tayo si Kristo, hindi tayo Diyos. So, kailangan nating maging more dependent po sa ating Panginoong Diyos. So, napaka-importante po talaga ng panalangin, especially pagka naranasan po natin yung answered prayer po, no? Ano man yung prayer na inaas nyo sa Panginoon, pag in-answer po yun ng Panginoon, nando po yung kagalakan sa ating mga puso. So dito, si Pablo po, pinapakita niya yung kanyang pag-asa sa kanyang pananampalataya sa panalangin. Dahil alam po niya, ang ating Panginoong Diyos ay sumasagot ng ating mga panalangin. Hindi po tayo nananalangin sa mga idolo, hindi tayo nanalangin sa tao o sa mga bagay, dahil alam po natin, tayo po ay pinapakinggan ng ating Panginoon. But of course, alam po natin, pag sinagot po ng Panginoon ang ating mga panalangin, iyon po ay sa tamang panahon at sa tamang lugar at tamang pamamaraan. At minsan po, it takes some time para makita po natin yung answer sa prayer, but it's worth the wait, di po ba? Kaya kailangan matyaga lang po tayo sa paghihintay. Okay? So dito po ang answered prayer po niya, yung personal release po ni Pablo. Yun po ang inihintay niya na mangyayari. Yun ang expectation po niya. At of course, pagkatapos nga po nitong itong kasulatan na to, napalaya na nga po si Apostol Pablo. Then sa verses 23-24, makita po natin, Christian ministry is a team effort. Okay? Kaya lagi po sinasabi niya sa mga epistles po niya, Galatians, Ephesians, Colossians, Philippians, lagi po niya binabanggit yung mga tao na tinatawag niyang fellow laborers. Okay? Iniisa-isa po niya. Katulad dito, si Epaphras, si Marcos, Aristarchus, si Demas, si Lucas. Si Lucas, ito po yung sumulat po ng Gospel of Luke. Okay? So lagi po niyang sinasabi to kasi ine-emphasize po niya na ang pagiging Kristiyano, pagiging miyembro po na isang iglesia is a team effort. Okay? Ang church po hindi po one-man band. So pag alam po natin ang church parang team, iba-iba po mga tao ang tumutulong sa bawat gawain o ministry ng iglesia niyon. It's a team effort. Kaya nga po, maraming beses po, especially sa Corinthians, tinatawag po doon that the church is like the body of Christ. It's compared to a body. And each body, just like yung body po natin, physical body, has different members. At yung mga members na yun, they work together, they cooperate. Okay? So, ang team po,
kahit na po minsan may differences in opinion, may differences in perspective, differences sa uh, outlook po or opinion, nandun pa rin yung cooperation. Dahil ang isang team po, nandun po yung unity nila. Ang unity po nila is because their faith is only in Jesus Christ. So, ganoon din po si Pablo. Kino-consider po niya sa ministry po, kailangan po ng team effort. Si Apostol Pablo, hindi po siya maging successful sa ministry kung wala po siya mga kasama sa ministry. Okay? So, ganun din po tayo bilang mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Kailangan natin ng bawat isa. It's a team effort, especially kung meron po tayong important ministry sa church. Then lastly po sa verse 25, kinlose po niya itong letter na to with an emphasis on grace, the foundation of all Christian relationships. Tandaan po natin, tayo po bilang mga Kristiyano, katulad din po ni Pablo, nagsimula po ang ating mga buhay Kristiyano dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace are you saved through faith." Okay? So naligtas po tayo dahil sa grace po ng ating Panginoon. So yun po ang foundation. Pati na rin po ngayon sa kasalukuyan sa ating mga kapwa Kristiyano, yung grace is so important bilang bahagi po ng ating relationship with other Christians. So, ang grace po, napaka-importante. We cannot underestimate yung importance po ng grace sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Okay? Then lastly, makita po natin dito, yung tono po ng pagsalita niya dito, kung nabasa na po ninyo ang aklat ng Philemon, is one of trust, encouragement, and partnership, no? Nando po yung confidence po niya kay Philemon, nando po yung kanyang pag-encourage. Remember sa first 7 verses, in-encourage po niya. Okay? Binigyan po siya ng acknowledgement. Yung faith, sa yung love po ni Philemon sa mga kapwa niya mananampalataya. Okay? At lastly, in-emphasize din po yung partnership na si Philemon po sa si Pablo, kahit na magkalayo po sila, magkaiba po ang mga sitwasyon po nila, magkaiba yung lokasyon po nila, nando po yung partnership nila sa gospel. Okay? So, hindi po siya nag-uutos dito. At wala rin po siyang pressure, no? Hindi siya nagke-create ng pressure kay Philemon. Ina-appeal po niya kay Philemon na mahalin mo rin si Onesimus bilang kapwa Kristiyano, bilang kapatid sa Panginoon, katulad ng pagmamahal mo sa akin at katulad ng pagmamahal mo sa Panginoon natin na si Kristo. So, wala pong pressure, walang command, kundi nando po yung encouragement, partnership, saka yung trust. Okay? So, ano pong ating application po nito? So, pagkatapos po nating matutuhan ang mga lessons po dito sa passage po nito, paano mo naman to maipapamuhay sa ating kasalukuyang panahon? Dahil alam po natin, ang sitwasyon po ni Pablo, ni Philemon, Onesimus, medyo kakaiba kumpara sa atin. Pero yung mga prinsipyo ay may pagkakahalintulad. Dahil una-una, wala na po tayong mga slaves ngayon. Okay? Bawal na po yan. Especially sa ating ah, mga bansa sa Pilipinas at dito po sa Canada and sa North America. Wala na po yan. Okay? So, paano po natin mapapamuhay ito? How this passage would shape my walk. Okay? Napaka-importante po lagi. Paano ko ito maipapamuhay at paano ko ito mailalakad bilang tagasunod po ng ating Panginoon? Paano ko ito mapapakita sa aking kapwa Kristiyano, sa aking mga kapwa-tao, at sa mga ibang tao na makakasalamuha ko? Okay? So, unang-una, live so that others can have confidence in my obedience to Christ. Okay? So, ang ibig sabihin ko lang po dito, yung sa pamumuhay po ninyo, nakikita po ng mga tao na hindi kayo ipokrito, na kayo tunay na tao, na hindi kayo perpekto, pero nandun po yung pagsunod po nyo sa inuutos po ni Kristo. Okay? At pag nakita po ng mga tao na tayo po'y sumusunod, doing our best to obey Christ sa kanyang mga commands po niya sa Biblia, then magkakaroon po sila ng confidence din po sa atin na maaaring tayo maging mentor, maging coach po nila. Dahil nakikita nila na tayo po'y nagtatry our best to follow
the example of Christ. Pangalawa po, go beyond the minimum. Remember, sinabi po ni Pablo kay Philemon, I know that you will do what I told you to do to receive back, di ba? Tanggapin po muli si Onesimus, pero alam niya na mas marami ka pa magagawa at bukod pa doon, more than the expectations. Okay? So go beyond the minimum, practice grace-filled generosity and a willingness to do more than expected. Okay? Parang tayo po, no, kayo, wala po tayong mga slaves ngayon, pero kung kayo po ay nagtatrabaho, kayo po ay employee, meron kayong mga employer, kung may hinihiling sa inyo ang yung boss na gawin na hindi naman unbiblical, hindi naman na taliwas sa sinasabi ng Biblia, kung kaya po natin gawin, then gagawin po natin. Di po ba? Kung halimbawa, may papakiusap na more than our job description, ginagawa po natin more than that pa. Dahil alam natin ng ating master at ang ating pinagsisilbihan ultimately ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ganun po sa generosity. Si Philemon most likely is a rich person during that time. So, kaya nga si Pablo naghihingi siya ng lugar na matutuluyan kapag siya po ay nakaalis na po sa bilangguan. Okay? So, generosity is also important. Okay? So, tayo po, isipin po natin, kung tayo po sa ating iglesia, nagbibigay po tayo ng ating offering, financial offering. Generous po ba tayo? O parang masyado tayong nakahawak sa ating mga kamay na ganyan, no? Masyado yung pag-grip natin sa pera, hindi natin maibukas. Okay? Okay? So dapat po meron po tayong generosity. Dahil alam po natin ang ating mga pera, ang ating mga possessions ay hindi po natin ownership. Hindi po tayo ang owner ng ating mga possessions. Tayo po ay managers, di po ba? Sabi po ng Biblia, we are just stewards ng lahat ng binigay ng Panginoon. So we need to be generous. Dahil ang Panginoon po ay generous. So kung gusto nating ihalin tulad ang ating pamumuhay sa Panginoon sa Kristo, maging generous din po tayo sa ating pagbibigay. Hindi lang po yung pera, kundi pagbibigay po ng ating oras, ng ating panahon, ng ating serbisyo sa ating mga kapwa-tao. Yun po ang pagiging generous. Pangatlo, i-maintain po natin yung ating faith in prayer. Huwag po tayong aalis sa lifestyle of prayer. Dahil alam po natin, ang prayer is so powerful. Dahil ang prayer po natin ay sa Panginoong Diyos. So, pag tayo pinanalangin, we are trusting God to work in people and also in circumstances. Alam po natin na si Pablo, kahit gumawa po siya ng sulat kay Philemon na humihingi ng pabor na tanggapin po si Onesimus, hindi na bilang slave, kundi bilang kapatid sa Panginoon, nananalangin din po siya. Dahil alam po niya na kung gawa ka lang ng sulat or magsalita ka sa kapwa mo tao, wala pong power talaga yun. Pero kung tayo po'y dumudulog muna sa ating Panginoong Diyos, siya po ang maaari magbago ng puso ng mga tao na ating kakausapin o susulatan man. Okay? So, pag nagpe-pray po tayo, we are trusting that God is going to work sa puso po ng mga tao. At hindi lang po, pati po sa mga circumstances ng ating buhay. Huwag po tayong kakawala sa pananalangin. Ang pananalangin po ay napaka-importante. Okay? So tandaan po natin yan. Susunod po, value and invest in Christian community and teamwork, not isolated faith. Pagkatapos po ng pandemic, no, noong 2020, 2021, I believe bumalik kami doon sa aming church building mga bandang summer of 2021, around mga August yata yon, mga July, August, summer that time. So, more than 1 year din na hindi kami nag-gather sa building. Although, during the pandemic, we were allowed also after ilang months na pwede mag-gather sa mga parks, no? Yung mga outdoor na areas dahil summer po yun. Ang problema nga lang, nung dumating na ang winter, which is mga November, December, January, February dito sa amin, balik na naman kami sa Zoom, sa Zoom service po namin at mga Bible study. Pero kita po natin, after po ng pandemic, marami po mga Kristiyano o
o mga church attenders, hindi na po bumalik dahil nasanay sila sa panonood lamang po sa Zoom or sa YouTube or sa Facebook. Pero hindi po yun ang tunay na konsepto po ng isang iglesia. Ang iglesia po is a community. You remember, the word church does not mean the structure, no? Hindi po yung building, hindi po yung gusali na pinupunta natin. Ang church po, that's the group of people na nagwo-worship sa ating Panginoon together in one place. Okay? Actually, the word church means called out assembly. Tinawag po ng Panginoon from the world, binago po ng Panginoon, ginawang Kristiyano, at tinawag po sila para mag-assemble po sa isang location. So, kung meron po kayong mga kapwa Kristiyano, nag-meet po kayo sa park, together po, okay, sa isang building, yun po ay church po ang tawag doon. It's not the building, it's not the place, but the people. Kasi ibig sabihin po ng church is called out assembly of people. Okay? So if it's a group of people, it's an assembly, so it's a community. And there should be teamwork. Okay? Katulad ng sabi ko po kanina, meron pong pagkakaiba ng mga opinion, mga pag-iisip, pero ultimately, nagkakaroon po tayo ng unity. Dahil meron po tayong isang pananampalataya sa Panginoon at isang espiritu na nag-guide po sa atin at nananahan po sa ating mga buhay. So, pag sinabi po natin Christianity, it's not about isolating ourselves. Okay? Because if you are a Christian, nag-isolate ka sa sarili mo, ikaw lang, at hindi ka nakipag-fellowship, hindi ka nagpa-participate sa ministry o sa grupo ng mga tao na tinatawag nilang sarili nila bilang mga Kristiyano, then you're isolating yourself. Kahit dito po sa mundong ito, di ba pa? Yung kasabihan na no man is an island. Mahirap po maging mag-isa. Kailangan po natin ng bawat isa na magtulungan. That's why all throughout the Bible, especially sa New Testament, marami po mga phrases at mga commands na galing po sa Panginoon at kay Apostol Pablo at iba pa mga sumulat ng mga epistle sa New Testament. Sabi po doon, love one another, encourage one another, right? Confess one to another. Marami po mga one another commands. Assemble. Do not forsake the assembling of yourselves together. So, marami po mga ganun. So, ang Christianity po, kailangan may teamwork because it's a community. Wala pong isolation. And then lastly po, let grace shape my interactions, especially in relationships that require reconciliation. So ultimately, nagkakaroon po ng reconciliation, nagkakaroon po ng pagpapatch up po ng relationship ang mga kapwa nating Kristiyano. Kung meron po sila mga alitan o may mga misunderstanding, it's because of the grace of the Lord Jesus Christ. So, kung tayo po naranasan po natin, na-experience po natin ang grace po ng ating Panginoong Yesus, then we are also called to extend and share that grace na binigay po sa atin to other people. Sa ating kapwa Kristiyano na meron tayong misunderstanding or even sa kapwa nating tao, maaaring yung tao niyan hindi po believer, atheist po siya o he hates Christianity, kailangang extend pa rin po natin yung grace na yon. Okay? So, hirap po talaga, especially sa mga lost people, mga unbelievers, especially kung naging kaaway niyo siya. Mahirap mag-extend ng grace, pero alalahanin po natin. Sabi po ng Panginoong Yesus, bago siya mamatay, Father, forgive them, for they do not know what they do. Okay? Forgive them of their sins. So, yun po yung grace ni Jesus. So, kung tayo po'y pinatawad ng Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan, katulad po ni Philemon, maaring nadidetect po, nasisense po ni Pablo na wala po yung forgiveness sa puso po ni Philemon, kaya hinihiling po niya na tanggapin muli si Onesimus. So tayo rin po, tanggapin po natin ang kapwa natin na naka-offend po sa atin, na nagkaroon po tayong misunderstanding. Maaring kayo naka-offend o kayo po ang na-offend. It doesn't really matter. Kailangan, kung tayo po ang mas mature na Christian at naintindihan po natin, tayo po na ang mag-reach out. At sabihin po natin, na-offend mo ako, but
I forgive you because I want to extend the grace of Jesus Christ to you. O kung ikaw naman ang naka-offend din, mag-apologize po tayo, mag-sorry. Dapat po ganun ang ating lifestyle bilang mga Kristiyano. Dahil yun po ang reflection ng grace po ng ating Panginoong Kristo sa ating buhay. Okay? So lastly po, sa soap po, ito po yung last lagi, yung prayer po. Okay? So itong prayer, ito po ang prayer na pwede po natin panalangin, which is a response to the grace of God. So, Lord, thank you for the example of faithful obedience and grace. Help me to live in a way that reflect Christ so that others can trust my walk with you. Teach me to go beyond what is required, showing love, forgiveness, and generosity. Strengthen my faith in prayer and remind me that I am part of a larger body of believers. Let your grace guide every relationship in my life. In Jesus' name, amen. So, ganun po itong Bible study. So, ito po yung katapusan ng ating pag-aaral ng Philemon. Sa mga susunod na linggo po, sisimulan po natin ang pag-aaral ng Philippians. Okay? So, isa pong epistle din po ni Apostle Pablo yun. Hihimay-himayin po natin yung Philippians at gagamitin pa rin po natin itong SOAP Bible Study. Pero it will take us some time because kahit na 4 chapters lang po ang Philippians, bawat verse po ay napaka-importante. So, himay-himayin po natin ang Biblia at especially ang aklat ng Philippians at I encourage you kung kayo po nagjo-join sa aming Bible study or nagpa-follow po kayo dito sa aming Bible study na ipopost ko sa YouTube later on, then basahin na rin po ninyo ang Philippians. Okay? Ano lang po yan, mga 3 pages lang yan sa mga Bible ninyo or probably shorter pa. Basahin po ninyo paulit-ulit para sa ating susunod na pagba-Bible study, meron na po kong idea at meron po kayong mapipick up na bagong mga insights and also kung kayo po ay nanonood sa YouTube, you can drop me a comment or two regarding the Bible study. Okay? So mananalangin po muna tayo at pagkatapos po nun, magsisimula po ako ng discussion dito po sa aming grupo sa Zoom. Okay? So let us pray po. Panginoon, salamat po muli sa aklat po ni Philemon. Salamat po sa mga maraming natutuhan po namin sa aklat na ito. Yung importansya po ng pagmamahal, ng grace, ng reconciliation, forgiveness, pati na rin po ng panalangin. Hindi po namin pwedeng i-discount yung importance din po ng teamwork sa aming mga iglesia, O Lord. Lahat po ng mga bagay na ito na aming natalakay at naunawaan ay napaka-importante po sa aming paglakad kasama po ng aming Panginoong Hesus. Salamat po muli, Panginoon, at sa aming susunod na pag-aaral po ng another book of the Bible, gabayin niyo rin po kami, Panginoon, at nawang Holy Spirit will continue to change us and transform us to be more like our Lord Jesus Christ. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.